ang grupong Piston sa tunay na dahilan ng malakiang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Kanina, sinugod nila ang tanggapan ng Shell para ihayag ang kanilang pagkadismaya. Nakatutok si Julius Segovia. Di raw makatarungan, sabi ng Piston, ang 2 peso increase sa diesel at 150 sa gasolina nitong Lunes. Duda ng grupo, may kinalaman ito sa tumagas na tubo ng FPIC. Nananawagan kami sa Senado na isama sa kanila investigasyon sa FPIC itong hindi makatarungang pagtaas na ginagawa ng Big Three. Bumaba mula sa opisina ang tagapagsalita ng Shell. Alam mo ba? Because Shell is part owner. Ang tumaas na presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado raw ang dahilan ng huling OPH. We've always been saying na hindi namin pinapatong po yung additional cost dito sa pipeline. Pero di kontento sa paliwanag ang mga rallyista. Nagsunog pa sila ng logo ng Shell. Ayon sa mga source sa oil industry, bahagyang bumaba ang presyo ng krudo sa world market nitong mga nakalipas na araw. Katumbas daw ito ng halos 50 sentimos na bawas presyo. Gayunman, hinihintay pa nila ang presyuhan ngayon at bukas para malaman ang magiging galaw sa presyo ngayong linggo. Ayon pa sa DOE, wala na sa $100 level ang presyo ng kada bariles ng diesel. Gayunman, sakaling manatili sa 50 centavos ang kakailanganing i-rollback, posibleng hindi rin daw ito maipatupad ng mga oil company. Mas mababa raw kasi ang itinaas nila nitong Lunes kumpara sa price hike sa pandaigdigang merkado noong isang linggo. Patuloy namang nakakaranas ng supply runout ang ilang gasolinahan ng Shell at Chevron dahil sa hindi pa rin nagagamit na pipeline ng FPIC. Oo, nahirapan kami. Nahirapan maghanap. Naghahanap na lang kami ng alternative na mapapaglagyan. Walang problema sa supply, yung taas tumaas na naman ngayon eh. Julius Segovia, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, may bird flu na naman po sa Hong Kong. Ang tinamaan ay isang babae na kauuwi lamang mula sa China. Kaya naman ang mga otoridad doon ay naka-alerto ngayon laban sa nakamamatay na sakit. Nakatutok si Cara David. Noong 2003, isang taga-Hong Kong ang namatay dahil sa H5N1 virus o mas kilala bilang bird flu. Bago magkasakit, bumiyahe sa mainland China ang biktima. Maliban sa Hong Kong, tinamaan din ng bird flu noon ang Thailand, Indonesia at iba pang bansa sa Asia at maging sa Europa. Dahil kapitbahay lang ng Pilipinas ang ilang bansang tinamaan, nagpatupad ng bird flu alert noon ang gobyerno. Tinutukan ang mga lugar na dinarayo ng migratory birds na posibleng carrier din ng virus. Ngayon, kinumpirma ng Hong Kong Health Secretary isang babaeng kagagaling lamang ng mainland China ang positibo sa bird flu virus at nasa ospital ngayon. Itinaas na sa serious level ang bird flu alert sa Hong Kong. Ang mga otoridad naman agad nagsagawa ng mga hakbang kontra bird flu. Ang ating konsulado sa Hong Kong magpapalabas naman ng advisory. Reminding our kababayans in Hong Kong to take extra vigilance so that they won't contract the bird flu disease. Cara David, nakatutok, 24 oras. At para maiwasan ang pagpasok ng bird flu sa bansa, masusing iniinspeksyon ng mga pasaherong dumarating sa Ninoy Aquino International Airport. Nakatutok doon live si Maris Umani. Maris! Mel, karaniwan nang isinasagawa yung mga pag-iingat dito sa Ninoy Aquino International Airport para maiwasan yung pagpasok ng mga nakahawang sakit. Kaya naman hindi nababahala ang pamunuan ng paliparan kahit pa may naitala na sa Hong Kong na kauna-unahang kaso ng human bird flu sa loob ng 7 taon. Bawat pasahero dumadaan sa thermal scanner na ito. Kung mataas ang temperatura, dino-double check pa sa pamamagitan ng ear thermometer. Inaalam din kung may iba pang sakit gaya ng ubo at sipon. Tinatanong pa kung saan galing ang pasahero. Kung sakaling may mga ganitong sintomas ang pasahero, ina-isolate na siya agad at dadalhin sa RITM o sa San Lazaro Hospital. Lahat talaga ng incoming international passengers, talagang 24/7 yung aming thermal scanner, open yan. Para walang makakalusot na pasahero or crew na kung sakasakaling may fever, ma-check namin. Pero
hindi naman daw kailangan ng NAIA na mas maghigpit dahil hindi naman umano sila naging pabaya sa kanilang pagsusuri sa mga pasaherong may sakit kahit pa tinanggal na ng World Health Organization ang pandemic ng AH1N1 sa buong mundo noong Agosto. Bukod sa thermal scanner, hindi tinatanggal ang mga paalala. May mga pamphlet din na pinamimigay. Nakaantabay rin ang medical personnel at may mga hand sanitizer pero di pa naman kailangang mag-face mask. Gayunman, mas magiging alerto pa sila lalo't naitala ngayong araw sa Hong Kong ang unang kaso ng human bird flu mula noong 2003. Ang disease surveillance kasi continues, though tinanggal na yung pandemic status ng WHO. Hindi pa completely nagsisiro ang activity ng kagawaran ng quarantinas sa Department of Health pagdating sa points of entry. Mel, ayon sa mga medical experts dito sa NAIA, hindi kailangan mabahala o mangamba dahil maituturing na isolated case lamang naman ang naitalang kaso sa Hong Kong. Nananatiling bird flu-free ang bansa at wala pang napatunayang human-to-human transmission ng influenza. Paalala lang, laging maging handa, iwasan pong pumunta sa mga crowded areas o yung mga matataong lugar, lagi pong maghugas ng kamay at pumunta agad sa doktor kapag may sakit. Mel? Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Matapos ang kanyang concert sa Nevada, sa lungsod ng Vallejo naman sa California nagtanghal ang 8th Division World Champion sa boxing na si Manny Pacquiao. Nanood ng concert pati ang alkalde ng lungsod at nagdeklara pa ng isang araw bilang Manny Pacquiao Day. Mula sa California, nakatutok si Ruth Cabal. Patungo pa lang sa stage si Manny Pacquiao, di na magkamayo ang mga taong nagsiksikan sa ballroom ng isang pribadong country club dito sa Vallejo, California. Di raw inasahan ng organizers ang ganito karaming tao, lalo pat medyo liblib ang venue at may kamahalan ng tickets, $150 at $200. I-help all the poor in the Philippines. Humanitarian reason, he always give his winnings to some of our town. Kaya naman si Pacman bigay na bigay sa pagkanta. Nagawa pa niyang magbiro tungkol sa laban niya kay Antonio Margarito kung saan niya nasungkit ang ika-8 kampyonato. Sino nakapanood ng laban ko last night? Bugbog, no? Bugbog din ako. Kahit bugbog siya, bugbog din ako. Okay tayo, panalo tayo eh. Siyempre, proud ang Pinoy sa magsulok ng mundo. Basta Pilipino. Kasama sa mga nanood ang mismong mayor ng Vallejo City na si Osby Davis. Nagbigay siya kay Pacman ng City Proclamation na kumikilala kay Pacquiao bilang Honorary Vallejoan at nagdedeklara ng November 17 na Manny Pacquiao Day dito sa syudad. Sa labas ng venue may nakaset up ding mga media van. I broadcast Saturday night in my newscast, and the highlights of his fight were one of our lead stories that night. So the fact that he's here in the Bay Area and we have a chance to get caught up with someone of his stature, is a very important thing for us. Pagkatapos ng concert, bumiyahe rin agad pa LA si Pacman para sa kanyang flight pabalik sa Pilipinas. Sabado ng umaga ang dating niya sa Maynila. Mula rito sa Vallejo, California, Ruth Cabal, nakatutok 24 oras. Si Manny